Isang panibagong poll mula Angus Reid ang lumabas ngayong Martes kung saan karamihan sa halos 2,000 Canadians na tumugon sa survey ang pabor sa ipatutupad na reforma sa Temporary Foreign Worker Program. Masyado na raw marami ang pinapapasok na TFW sa bansa na masama umano ang epekto sa labor market. A previous poll we released showed that people selecting immigration as a top issue facing the country had quadrupled in the last 2 years. And so I think they're looking at this temporary foreign worker program and saying, okay, well, maybe this is an area where we can kind of pull back a little bit. Naging popular ang nasabing immigration program noong 2020, kung saan maraming mga negosyante ang dumepende sa TFWs. There are jobs available pero walang workers available. And during that time, in 2020 during the pandemic, ang ginawang aksyon ng government to parang stopgap the shortage of labor is to open the temporary foreign worker program. Ayon sa isang immigration consultant, ang tila maluwag na pagpapatupad ng programa noong pandemya ang posibleng dahilan kung bakit pumatok ito sa mga nagnanais makapagtrabaho sa Canada. Pinadali nila yung temporary foreign worker program and hanggang sa natapos yung pandemic, ganun pa din. So, of course, walang cap na sinet. During the pandemic, kasi nga, may kailangan talaga ng mga workers at that time, pinabilis talaga nila. Like, meron ngang mga couple of days lang na-approve na yung LMIA. Nasa 2 linggo na lamang bago ipatupad ang paghihigpit sa mga TFW applications. Hindi natatanggapin ang mga mag-a-apply sa ilalim ng low-wage stream sa mga lugar kung saan nasa 6% pataas ang unemployment rate. Lilimitahan na rin sa 10% ang mga TFWs na maaaring tanggapin ng mga employers at 1 taon na lamang ang kanilang kontrata. Bagay na hindi sang-ayon ang Canadian Federation of Independent Business. What we're hearing from our members is if they have recourse to a foreign worker, it is as a last resort. And so you're closing access to these workers where employers are saying we have a clear need. Anila hindi pagbabawas sa mga manggagawa ang solusyon sa problema. Here's a good example. We've heard from restaurant owners that they can find a lot of Canadian workers willing to be hostesses and willing to be servers, but they're having a hard time finding kitchen crew. Without the kitchen crew, they can't have the front of the house operating. Samantala, nasa 75% naman ang tumugon sa survey ang naniniwalang nakakaapekto ang programa sa lumalalang krisis sa housing at hindi raw nararapat bigyan ng pagkakataon maging permanent residents ang mga TFW. Sa pagharap sa media ni Immigration Minister Mark Miller sa Nanaimo, BC, hindi raw tamang sisihin ang mga immigrants sa isyong hinaharap ng bansa ngayon. Pero hindi rin anya dapat ipagwalang bahala ang epekto ng immigration sa ekonomiya. We can do this without calling each other bigots. We can do this in a context where we're actually having a rational discussion about the national interest of Canada and whether we need to reduce immigration levels, and if so, to what extent.